ito na guys yung last topic ng Principles of Civil Design ninyo. Stafford boats. Last topic na to for semis. Isang problem lang to, madali lang naman tong gawin. Isang formula lang naman yung gagamitin nyo. Ito yung preset na agad. Tension member for 50 mm wide with an allowable tensile stress on the net area of 0.5 FU is connected to the gasket plate using 4 25 mm diameter rivets. So, ito yung yung figure natin. Assume that the hole is 2 millimeters more than the diameter. The plate is 12 millimeter thick. Determine the following. So, ito. Ayan, ito yung ito natin. Figure natin. Ito yung mga nila, distances nila. Nilagyan ko na ng mga grid lines para mas madaling makakita. Ayan. So, determine the following: area of path ABCD, area of path ABD, area of path ABC, most critical path, tas value of load P for allowable tensile stress on net area. So, yan. Ano ba yung susunod dito? Ito yung gagamitin yung formula. A sub N on net area is equal to T for thickness times B. B is for the base, which is yung width nung ating tension member. Ito yung tension member natin. Ang width daw niya is 450 millimeters. So, minus summation of diameter ng holes natin plus summation of x squared over 4y. Yung x and y na yan yung distance nitong mga rivets natin. So, yan. Sa ibang libro, mapapansin nyo, iba-ibang letters yung ginamit dito. So, para sa akin, x and y na lang kasi para mas madaling maintindihan na x is for horizontal and y is for vertical. Para mas madali na siyang maalala. So, x squared over 4y. So, i-ano na natin yung sasagutan natin para mas maintindihan nyo tong formula na to. So, ayan. Asan na? Ba't ayaw mag-click? Ayan. So, ang una natin kukunin is yung net area ng path ABCD. So, yung thickness niyan, hindi naman nagbago. 12 mm sa lahat. Ang B is 450 minus 4 times, bakit 27? Kasi ang i-assume natin dito is yung the hole is 2 mm more than the diameter. So, 25 plus 2, which is 27. So, tandaan nyo, kapag walang sinabing ganito, na kung anong i-assume yung hole diameter, ang gagawin nyo is plus 3 mm lagi. Ewan ko kung nasabi ko na ito nung last lesson natin. So, kapag metric unit siya, plus 3 mm. Pag SI unit, ang alam ko is 1 over 8 inches, if I'm not mistaken. So, i-check nyo na lang, nandun yun sa PDF na sinend ko sa inyo na nakaraan. So, 4 times 27, dahil path ABCD yan, 4 yung rivets na yun, nakukuha na natin ng diameter ng hole. So, 4 siya, 4. 4 times 27. Plus, ang mangyayari dito is yung distance ng bawat rivets natin. So, dito, A to B, ang distance niya horizontally is 80. At ang distance niya vertically is 100. So, 80 squared over 4 times 100. Gets? Next is B to C. Ang B to C natin, distance horizontally is 160 over 100 millimeters na vertical distance. Yan. And lastly, yung distance ni C papunta kay D. Pareho lang yun. Pareho lang yung distance nila, 160 and 100. So, yan. Kakalculate nyo lang yan. At ang makuha niyang sagot, yun yung sagot sa path ABCD. So, 5832. Yan yung final answer sa number 1. So, next, path ABD. So, ABD. Aalisin natin si C. Yan. Kunwari nawawala siya. Ito yung susundan nating path. Para saan ba itong mga path na to? So, yun. Ito yung mga path na pwedeng paglagyan ng ating crack or kung saan siya magkakaroon ng failure kung saan masisira yung tension member natin. So, yung una is yung ABCD, which is one of the common na path. Tapos, susunod dito, ABD. So, i-consider nyo lahat ng mga possible paths na pwedeng, kapag kukuha kayo ng most critical. Pero, kung ganito naman, sinabi naman na ito, ay, ito yung solve nyo.
So, pag sinabing most critical path, isosolve nyo lahat ng mga pwedeng path na daanan niya. So, yan mga i-explain natin further mamaya. So, next natin yung path ABD. ABD, 12 times 450 ulit. Hindi naman bago yan. Minus, dahil tatlo lang yung involved, times 3 lang. Times 27. Plus, 80 squared. A to B ulit. 80 horizontally and 100 vertically. Plus, kung papansinin nyo, wala silang horizontal distance. 0 over 200 ang vertical distance ni B and D. So, calculating further, 4,620 millimeters square. So, yan yun. And lastly, sa path ABC naman, listen natin yung letter D. Ganito yung magiging itsura. Hindi siya magkakaroon ng failure. Yan. 12 times 450 minus 3 times 27 ulit kasi tatlo lang ulit sila. Plus, horizontal distance 80, vertical distance 100, horizontal distance 160, vertical distance 100. So, yan. 5388 square millimeters. So, yan sagot sa 1, 2, and 3. At next na natin yung most critical path. So, sa most critical path, dapat magkaroon ka ng net area na pinakamaliit. So, kung papansinin nyo naman, itong tatlo, ito yung mostly common na critical path na nangyayari. ABCD or ABD or ABC. So, hindi naman masyado ng common sense kung ala ka namang sabihin natin ang path A lang. Hindi pwede. Path AB lang. Hindi pwede. So, kung hindi rin siya pwedeng magsimula dito muna, tsaka mapupunta doon. Then, syempre, saan ba pwedeng sa common sense na lang natin, mag-umpisa siya sa pinaka-tuktok or pinaka-malapit sa corner. So, dito siya mag-umpisa lagi. ABCD, ABD, ABC. Ganyan lang. So, hindi siya pwedeng magsimula sa C lang. Sa C lang siya magsisimulang mag-fail. Sa B lang siya magsisimulang mag-fail. Or sa D lang siya magsisimulang mag-fail. So, napaka-imposible ng mga ganong path, no? So, itong tatlo yung pinaka-common. Tapos, pipiliin mo na lang sa kanila. Alin yung pinakamaliit? Yun yung net or most critical path natin. So, sa tatlong to, it's path ABD, which has a net area of 4,620 square millimeter. Ayan. Yan ang ating most critical path. ABD. Path ABD. So, next and lastly, value of load P for allowable tensile stress on net area. Dahil lang yan, F is equal to P over A lang. Meron kang value ng tensile stress, 0.5 FU. 0.5 times, hindi given ng FU, kaya 400, gamitin nyo. Tapos, P yung hinahanap. Ang area, yung gagamitin mo is yung most critical path na 4,620. So, P will be 924 kilonewtons. That is your final answer. And that's all. So, sa mga quizzes nyo or sa mga seat works na ibibigay ko sa next meeting or bukas pala sa ating laboratory, magbibigay ako ng seat work nyo. Kaso nga lang, ang kinaibahan nun is medyo tricky yung papagawa ko sa inyo. Hindi siya ganito na kukuha lang kayo ng area sa path ABC, ABD, ABC. So, ang gagawin ko is sabihin ko na yung gagawin nyo, ha. Ang gagawin nyo sa bukas sa laboratory nyo. Hahanapin nyo yung isang value ng width dito. Yeah. Yun yung pinaka challenging sa part ng seatwork nyo bukas. Seatwork or quiz, siguro quiz na lang yun. Yun yung pinaka-challenging na part sa quiz nyo. Aalamin nyo yung width. Kailangang width nito para maging ganito yung P. Ganyan. Or it's either maging equal to ganito yung magiging value. Ganon yung gagawin ko. So, isipin nyo na kung paano nyo isosolve ngayon pa lang. Dahil feeling ko ay matatagalan na naman kayo mag-solve. Tsaka magre-reklamo na naman kayo sa akin. So, yun lang. Sana, madali lang naman tong, staggered folds. So, yun lang. Bye.